Larawan ni Chairman Joe Gapriong, isang kalagitnaang lalaki na may mainat na ginupit na balbas, malamig ang tingin na diretsyo, nagpapakita ng lalim ng karanasan at kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang eleganteng vest sa ibabaw ng maliwanag na kulay na kamiseta, may maayos na kurbatang nakatali. Sa itaas at ibaba ng larawan, may mga linyang parang bulong na nagbubunyag ng isang lihim na katotohanan, proyekto, pangalan ng pinuno ng pananakot. At ay isang bitag lamang. Ang tensyon ay bumabalot na parang nagbabadya ng isang komplikadong panlilinlang na unti-unting lumalantad, kung saan si Chairman Joe Gapriong ay isang mahalagang bahagi, o marahil, ang utak sa likod ng lahat. Si Daegun, isang batang lalaki na may itim na buhok, magandang mukha, ngunit may bahid ng pag-aalala, ay nakatungo at nakatingin pababa. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagdududa at magulong pag-isip. Ang linya ng dialogo ay parang isang tanong na tumutusok sa isipan, para imbestigahan si Chairman Joe Gapriong. Tila siya ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon, isang misyon na puno ng panganib kung saan ang huling layunin ay si Chairman Joe Gapriong. Si Director Lee, na may salamin na nagpapakita ng katalinuhan, kayumangging buhok na maayos na nakatali sa likod ng liig, ay lumitaw na nakasuot ng maayos na opisyal na bestida. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesionalismo at kalmado, ang mga labi ay bahagyang kumikindat na nagpapatunay, tama iyon. Ang maikling kumpirmasyon ay puno ng bigat, parang isang tuldok sa mga pagdududa, at sabay na nagbubukas ng isang bagong kabanata na puno ng hamon para kay Daegun. Nakatuon ang kuha sa mga paa ng dalawang tao. Sa isang panig ay ang mga hubad na paa, payat, bahagyang nakaangat ang sakong sa kahoy na sahig, nagpapahiwatig ng kahinaan, at may halong paghihintay. Sa kabilang panig, ang mga paa sa madilim na pantalon at puting medyas ay lumalakad papalapit. Ang mga hakbang ay parang sumisira sa katahimikan. Ang linya ng dialogo ay naglalaro kung ang proyektong iyon ay isang bitag na nagpapataas ng kaba na nagbabadya ng isang pagtutunggali o isang katotohanang malapit ng ilantad. Ngayon, si Daegun ay nakaharap kay Director Lee, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanya, wala ng pag-aalala kundi isang pagkilala, may bahid ng pait. Kaya ginamit mo rin ako bilang isang pain, sabi niya, may halong pagkadismaya at pagtatanong. Ibig sabihin, alam mo na mahuhulog ako sa sitwasyong ito pagkatapos kong talunin si Baek Suhyeo. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mabigat, tila ang tiwala ay nagkawatak-watak. Muling lumitaw ang bahid ng pag-aalala sa mukha ni Daegun, ang mga mata ay malayo ang tingin. Ang graduation ceremony ay magiging isang gulo na rin, sabi niya, bumaba ang boses. Kaya ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? Ang tanong niya ay hindi lamang para kay Director Lee, kundi parang isang pagninilay, isang kalituhan sa harap ng sunod-sunod na pangyayari. Bahagyang yumuko si Director Lee, ang salamin ay hindi maitago ang kanyang komplikadong ekspresyon, may halong kawalang magawa at pagtanggap. Wala akong sasabihin tungkol sa mga biglaang pagbabago, sagot niya, pantay ang boses. Hindi maiiwasan ang mga matitinding desisyong iyon sa panahong iyon. Ang paliwanag niya ay tila hindi nagpapagaan sa bigat ng loob ni Daegun, bagkus ay lalo pang nagpapakita ng kalupitan ng sitwasyon. Magkatabi silang nakatayo ni Daegun at Director Lee, ngunit bawat isa ay nakatingin sa ibang direksyon, na nagpapakita ng kani-kanilang mga iniisip at alalahanin. Nagsalita si Director Lee, sinira ang katahimikan, maayos ang takbo ng proyekto, ngunit ngayon ay may bagong variable na tinatawag na Mud Club. Isang bagong pangalan ang lumitaw, dala ang mga misteryo at potensyal na panganib na nagbabadya na ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Nakinig si Daegun na may seryosong ekspresyon. Ang mga salita ni Director Lee, kahit hindi lumalabas sa frame, ay patuloy na umaalingaw-ngaw, nagdadala ng mahalagang impormasyon, may kaugnayan sila kay Chairman Joe Gapriong, at binabantayan ka rin nila, Daegun. Ang babalang ito ay lalo pang nagpapataas ng presyon sa kanyang balikat. Dahil ang kaaway ay hindi lamang sa harap kundi nakapaligid mula sa lahat ng panig. Nagbago ang tanawin, ipinapakita si Daegun at Director Lee mula sa ibang anggulo, marahil pagkatapos ng kanilang pag-uusap na nagresulta sa isang desisyon. Ipinaliwanag ni Director Lee, sa halip na direktang ipadala ka sa Mud Club, nagpa siya kaming tapusin ang proyekto, iniisip na ito ang mas magandang opsyon. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng proteksyon, isang pagsisikap na bawasan ang panganib para kay Daegun, kahit na nangangahulugan ito na maraming lihim ang hindi pa nalalantad. Dahan-dahang binuksan ni Director Lee ang dalawang larawan sa nakasabit na board ng proyekto. Dahan-dahang binuksan ni Director Lee ang dalawang larawan sa nakasabit na board ng proyekto. Isa ay si Chairman Joe Gapriong,
ang isa pa ay si Park Hee-jun na may misteryosong itsura. Gayunpaman, sabi ni Director Lee, may malalim na kahulugan, ang dalawang ito ay kamakailan lang ay may mga kakaibang kilos. Nagkakaroon sila ng mas malapit na ugnayan. Unti-unting nabubuksan ang tabing ng lihim na nagpapakita ng mga nakatagong puwersa na nagtutulungan. Nakatingin pa rin si Director Lee sa dalawang larawan, bahagyang nakakunot ang noo. At sa pagitan nila ay nag-aatubili siya, ang mga mata ay puno ng pag-iisip na tila pinagdugtong-dugtong ang mga pira-pirasong palatandaan upang matuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang tensyon ay tila naninikip sa hangin. Lumipat ang tingin ni Director Lee, direktang tumingin kay Daegun na nakatayo ng malalim ang iniisip. Ikaw, Daegun. Ang kanyang pahayag ay parang palaso na tumama sa sentro ng problema. Ang ugnayan mo kay Park Hee-jun. Binanggit niya si Park Hee-jun na tila may mahalagang papel sa mga komplikadong pangyayaring ito. Lumitaw si Park Hee-jun, may eleganteng anyo, ngunit matalim ang tingin, hawak ang isang maliit na pakete na may lamang tableta. Ang linya ng dialogo ay parang kumpirmasyon sa mga naunang hinala, hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. Tila ang lahat ay inayos na noon pa man, na may mga layuning hindi basta-basta. Muling lumubog si Daegun sa pag-isip, ang mga salita ni Director Lee ay patuloy na umaalinggaw sa kanyang tenga. Ito ay isang planadong hakbang upang lapitan ka. Ang matinding katotohanan ay inilantad, napagtanto ni Daegun na siya ay isang piyesa lamang sa isang mas malaking laro, kung saan bawat galaw ay may nakatagong panganib. Tumayo ng tuwid si Director Lee, tinitingnan si Daegun ng seryoso. Kaya, sa bagay na ito, anya, opisyal nang nagtatapos ang proyekto, pangalan ng pinuno ng pananakot. Isang lumang kabanata ang nagsara, ngunit tila isang bagong kabanata, na mas mapanganib at mas komplikado, ang malapit nang magsimula. Ang tingin ni Director Lee kay Daegun ay puno ng pag-asa, ngunit hindi rin mawawala ang kaseryosohan. Ngunit upang talunin si Chairman Jo Ga-pryong at si Park Hee-jun, diin niya, kailangan namin ang tulong mo upang makipagtulungan. Isang alok ang inilatad, inilalagay si Daegun sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng ligtas na pag-urong o pagsabak sa isang laban na puno ng panganib. Lumiko si Daegun, nagpapakita ng kawalang interes, ang mga kamay ay nakalagay sa bulsa ng pantalon. Kung tapos ka na magsalita, aalis na ako, sagot niya ng malamig. Nagulat si Director Lee, hindi inaasahan ang ganitong tugon, ano? Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Bahagyang tumingin si Daegun kay Director Lee, malamig ang tingin, walang pag-aalinlangan. Wala akong dahilan para sundin ang hinihiling mo, sabi niya ng matatag. Hindi ako konektado sa mga bagay na yon. Malinaw ang kanyang saloobin na nais niyang manatiling malayo, ayaw mapasangkot sa mga problema na hindi kanya. Nanatili si Director Lee na profesional, ngunit may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Si Daegun, bagamat bahagi lamang ng balikat ang nakikita, ay nanatiling matatag. Ang linya ng dialogo, marahil mula kay Daegun, ay muling nagpapatibay ng kanyang paninindigan, wala rin akong interes sa mod club. Matindi niyang tinanggihan ang anumang kaugnayan, iniwan si Director Lee na may mga hindi pa tapos na plano at kalko. Tiningnan ni Director Lee ang papalayo na likod ni Daegun, mahinang binanggit ang isang pangalan o lugar, Shinil. Ang pangalang ito ay tila may hawak na lihim, isang mahalagang bahagi na nais niyang gamitin upang hilahin si Daegun pabalik. Bahagyang kumilos ang mga mata ni Daegun, isang kislap ang sumilay sa malalim niyang mga itim na mata nang marinig ang pangalang Shinil. Tila ang pangalang iyon ay sumagi sa isang alaala, isang bagay na hindi niya madaling mapabayaan. Nagpatuloy si Director Lee, ang boses ay may bigat ng nakaraan, ang nakaraan na palagi mong gustong burahin. Tiningnan niya si Daegun na biglang huminto, ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Paano kung hindi na ito nakaraan, nagtanong siya, na parang nagtatanong lang, na muling binuhay ang mga sugat at takot na akala nilang tuluyang nawala na. Kundi ito ang nangyayari ngayon. Natapos ni Director Lee ang kanyang sinabi nang biglang inabot ni Daegun ang kanyang balikat. Ang biglaang kilos na ito ay nagpapakita ng matinding pag-aalboroto sa loob ni Daegun. Lumingon si Daegun, hinarap si Director Lee, at napalapit ang pagitan nila. Ang tingin niya ay tumutok sa kanya, may halong pang-aasar at galit. Eksperto ka talaga sa paghuhukay ng nakaraan ng iba, ano, sabi niya, may halong pangungutya. Parang alam mo lahat ng bagay. Kitang-kita sa mukha ni Daegun ang pagkairita, at ang kanyang mga mata ay nanlilimahid. Hindi mo dapat basta-basta sinasabi ang mga bagay na ganito tungkol sa napahinto siya, tila may mga bagay na ayaw niyang banggitin, mga sugat sa puso na hindi kailanman gumaling.
Lumapit si Daegun kay Director Lee, isang kamay niya ay sumandal sa pader sa likod niya, na nagdulot ng masikip na espasyo. Ang sigurado akong alam ko ay hindi mo dapat maliitin ang mga taong iyon, sabi niya, may mababang tinig at babala, ngunit kasabay nito ay ipinapakita rin ang kanyang pag-aalala sa kaligtasan ni Director Lee. Ang club ng putik ay nagmula sa D. Muling binanggit niya ang misteryosong organisasyong ito, na nagpapakita ng malalim na koneksyon nito sa mga nangyayari. Tumingin si Daegun ng diretsyo kay Director Lee, puno ng komplikasyon. Ang mga salita niya, kahit wala sa frame, ay muling umalingaw-ngaw, binanggit ang pangalang Shinil, at nagbunyag ng isang nakakagulat na impormasyon. Ang kaibigan mo, si Park Hee-jun, ay isang executive director. Tumingin si Director Lee kay Daegun, na natiling kalmado ang mukha, ngunit hindi maitago ang tensyon sa mga mata. Tinapos niya ang kanyang sinabi, doon, sa Shinil. Ang katotohanan ay lumitaw, pinagdugtong ang mga piraso ng palaisipan, na nagbubunyag ng isang komplikado at mapanganib na network ng relasyon. Lumipat ang eksena sa isang marangyang silid, may isang marangyang chandelier na nagpapalabas ng mainit na gintong ilaw. Nakaupo si Pangulo Jo Gapryong sa harap ni Park Hee-jun. Pareho silang may misteryosong aura at kapangyarihan na parang nag-uusap tungkol sa isang mahalagang plano. Tahimik ang hangin ngunit may mga nakatag. Tumingin si Pangulo Jo Gapryong kay Park Hee-jun, matalim ang tingin, may bahagyang ngiti na puno ng kumpiyansa at kahulugan. Ipapakita mo ito sa iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay parang hamon, isang inaasahan, o maaaring isang utos na hindi maaaring tanggihan, na nagpapasan kay Park Hee-jun ng isang di nakikitang pasanin. Hawak ni Park Hee-jun ang bote ng alak, nagbubuhos sa baso ni Pangulo Jo Gapryong, hindi kumikibo ang mga mata. Pagkatapos kong patunayan ang aking kahusayan, sabi niya, pantay ang tono, ngunit puno ng matibay na determinasyon, magkakaroon ng pagbabago ng henerasyon. Nagpatuloy si Pangulo Jo Gapryong, may kalkuladong tinig, hindi natin maaaring panatilihin ang kasalukuyang ranggo ng club ng putik. Isang plano para sa pagbagsak at muling pagtatayo ng kaayusan ang nabubuo. Nagpatuloy ang kamay ni Park Hee-jun sa pagbuhos ng alak, ang gintong likido ay dumadaloy sa baso. Ang kanyang mga salita ay nakabitin dahil isa-isa. Tila tumutukoy sa isang proseso ng paglilinis o unti-unting pagtanggal ng mga hadlang. Napuno ang baso, inilagay ni Park Hee-jun ang bote sa mesa. Tumingin siya sa kumikislap na alak at tinapos ang kanyang sinabi, at wala nang matitira kundi ang balat na lang. Isang malupit na metapora tungkol sa pagbagsak ng isang imperyo, na ang natira ay isang ilusyon lamang. Tumingin si Park Hee-jun kay Pangulo Jo Gapryong, matatag ang tingin. Hindi lang natin kukunin ang sangay ng daigyon ng club ng putik, anya, puno ng ambisyon at kumpiyansa. Hindi lang maliit na bahagi ang kanilang target. Bahagyang umiti si Pangulo Jo Gapryong, isang ngiti na malalim at kontento. Kukunin natin ang lahat. Muling pinagtibay niya ang malaking layunin. Tapos ay nagtawanan siya sa sarili, naku. Medyo maliit ang iniisip ko, inamin na mas malaki pa pala ang pananaw ni Park Hee-jun kaysa sa kanyang inaasahan. Yumuko si Park Hee-jun, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Pangulo Jo Gapryong na nakahilig sa upuan. Ngunit malaki ang iniisip mo, sabi ni Pangulo Jo Gapryong, may bahagyang paghanga. Kaya, ano ang sagot mo? Nagtanong siya, naghihintay ng huling kumpirmasyon mula kay Park Hee-jun. Bumalik ang eksena sa harapang pagtatalo ni Daegun at Director Lee. Tumingin si Daegun pababa kay Director Lee, na nakayuko, tila sumusuko. Iiwan mo ang nakaraan at tatakbo, sinabi ni Director Lee, o isang hindi nakikitang tinig, nagbigay ng isang mahirap na pagpipilian kay Daegun na nagpapalalim sa mga sakit at responsibilidad na pilit niyang iniiwasan. Isang ibang anggulo ang nagpapakita kay Pangulo Jo Gapryong na nakatingala, marahil patungo kay Daegun o sa isang banta. Ipinakita ang pangalawang pagpipilian, o talunin si Pangulo Jo Gapryong at ang club ng putik, isang mahirap na landas ngunit maaaring magdala ng kalayaan at katarungan. Nagharap sina Daegun at Pangulo Jo Gapryong sa isang malabong eksena na puno ng tensyon. Ang huling tanong ay inilatag, pinipilit si Daegun na magdesisyon at ayusin ang nakaraan. Ang kapalaran niya at ng mga taong kasangkot ay tila na. Nakayuko si Daegun, ang kanyang itim na buhok ay tinatakpan ang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bumalot ang katahimikan, mabigat sa mga pag-iisip at panloob na pakikibaka. Nasa gitna siya ng sangandaan, kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan, kung saan bawat pagpili ay may hindi masukat na epekto.
Tumingin si Direktor Lee kay Daegun, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihintay, marahil may bahagyang pag-asa. Nasa iyo ang desisyon, sabi niya, malumanay ngunit matatag, ibinibigay ang buong kapangyarihan kay Daegun. Mabigat na presyon ang bumabalot sa balikat ng binata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Matalim at matatag ang tingin ni Daegun, wala nang pag-aalinlangan. Nanatiling kalmado at propesyonal ang mga mata ni Direktor Lee, ngunit may lihim na kaba. Parang tumagal ng walang hanggan ang sandaling ito, na nagpapahiwatig ng isang mahalagang desisyon na malapit nang gawin. Dahan-dahang iniabot ni Daegun ang kanyang kamay, palad na kaharap pataas, na parang paanyaya, pagtanggap, o maaaring isang hamon. Isang banayad na liwanag ang lumalabas mula sa kanyang kamay, sumisimbolo sa nakatagong lakas o bagong pag-asa. Nagkamayan sina Daegun at Pangulo Jo Gapriong. Ang pagkakamay ay tila isang pakikipagtulungan, ngunit may mga lihim na plano at pakana ba ito? Ang pagkakamay ay tanda ng isang mapanganib na alyansa na nabuo, o isang masalimuot na palabas na nagsisimula pa lamang. Nagkamayan din sina Daegun at Direktor Lee. Sa pagkakataong ito, ang pagkakamay ay may kahulugan ng pagkakaisa, isang pagtutulungan para sa isang layuning pareho nilang hinahangad. Nagdadala ito ng pananalig at bagong pag-asa, kahit na puno pa rin ng mga pagsubok ang daraanan. Nahati ang frame, isang bahagi si Daegun, ang isa si Direktor Lee. Nagsalita si Daegun, puno ng determinasyon, Park Hee-jun. Binanggit niya ang kanilang karaniwang kaaway, ang target na pareho nilang nilalabanan. Sinundan ni Direktor Lee, o ang boses ni Daegun, para lang talunin siya. Malinaw na ang layunin at nakalatag na ang plano. Lumitaw si Park Hee-jun na may mayabang na mukha, malamig ang tingin pababa, na parang pinagmamasdan ang kanyang biktima. Hindi niya alam na may plano para pabagsakin siya, at unti-unting nagtitipon ang kanyang mga kaaway. Madilim na ang gabi. May isang kamay na nagbubuhos ng tubig sa isang itim na tasa. Ang simpleng kilos na ito ay nagtatago ng paghahanda, paghihintay bago dumating ang unos. Handa na ang lahat para sa panibagong laba. Nakatayo si Direktor Lee sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng tubig, nakatingin sa malayo. Bahagyang pagod ang kanyang anyo, ngunit nagpapakita ng katatagan. Marahil iniisip niya ang mga susunod na hakbang o nagbabalik tanaw sa mga nangyari. Nakapikit ang mga mata ni Direktor Lee, nagpapakita ng malalim na pag-isip. Ang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi ay hindi maitago ang tensyon at mga komplikadong damdaming umiikot sa kanyang puso. Nakahiga si Daegun sa sofa, isang kamay sa noo, mukha ay pagod at walang magawa. Tila ang bigat ng nakaraan at mahihirap na desisyon ay nagpapasan sa kanyang isipan. Malapitan ang mukha ni Daegun, may mga patak ng pawis sa noo, nakapikit ang mga mata, bahagyang nakakunot ang mga kilay. Ang mabilis na paghinga ay nagpapakita na siya ay dumaranas ng isang bangungot o mga masakit na alaala na nagpapahirap sa kanya. Dalawang lalaki na nakasuot ng itim na bestida ang nakatayo sa harap ng isang altar, nakayuko at nagdarasal. Ang hangin ay puno ng solemnidad at kalungkutan. Maaaring ito ay isang libing o isang seremonya para alalahanin ang isang taong mahalaga sa kwento na pumanaw na. Lumilitaw ang larawan ng isang batang lalaki na may bahagyang ngiti sa labi at matalim na mga mata. Ang dialogo ay naririnig, nagpapahayag ng sanhi ng pagkamatay, isang aksidente yon. Nabundol siya ng truck habang nagmumotorsiklo. Ngunit, talaga bang isang simpleng aksidente ito? Si Daegun at isang lalaki, maaaring kasama o bagong karakter, ay magkatabi, parehong seryoso ang mukha. Nagninit-nit si Daegun at matatag na sinabi, peste. Siguradong si Chanel. Hindi siya naniniwala na aksidente ang pagkamatay, pinaghihinalaan niya ang isang madilim na balak sa likod nito, at si Chanel ang utak ng lahat. Ang lalaking katabi ni Daegun ay lumingon at nagtanong, ano ang balak mong gawin? Nag-atubili si Daegun, ako eh. Tila siya ay nakikipaglaban sa kanyang emosyon at isipan, hindi pa makapagdesisyon. Lumilitaw ang mukha ni Daegun na puno ng sakit at kawalang pag-asa. Tigilan na natin eh. Sabi niya na may pagod at walang magawa na tinig. Tila ang mga pagkawala at kalungkutan ay nagtulak sa kanya na sumuko. Nakatayo si Daegun sa harap ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na bestida, marahil isang mataas na opisyal ng Chanel o isang kaaway. Ayokong mawalan pa ng kahit ano, sabi ni Daegun na may mapait at matatag na tinig. Ang kanyang mga salita ay parang isang pahayag, isang huling paglaban sa sunod-sunod na trahedya. Ang lalaking nakasuot ng itim na bestida, marahil siya ang kausap ni Daegun sa nakaraang larawan, ay tumingin kay Daegun mula sa likuran habang siya ay nakatayo sa harap ng wreath ng libing. Tumatakas ka ba?
Ang salita ay mapanghamon, tila gustong tusukin ang sakit at pag-aalinlangan ni Daegun. Lumingon si Daegun, malamig ang tingin at direktang tumingin sa nagsalita. Ano? Tanong niya na may hamon at walang takot. Naging tensyonado ang hangin, nagpapahiwatig ng isang nalalapit na sagupaan. Lumitaw ang isang metaporikal na imahe, si Daegun ay nakatayo sa dilim, kaharap ang isang mas malakas at mas maskuladong bersyon ng kanyang sarili, o marahil ang imahe ng yumaong kaibigan na nagpapahirap sa kanya. Ang dialogo ay parang etyo mula sa nakaraan o mula sa konsensya ni Daegun, palagi kang mahusay sa pagtakas. Pinabayaan mo ang lahat sa pinakamahalagang sandali. Hindi mo ba iniisip na ito ay dahil sa half-hearted mong determinasyon? Ang mga salitang ito ay parang isang kutsilyo na sumaksak sa pride ni Daegun. Nagpatuloy ang metaporikal na imahe, si Daegun ay nananatili sa dilim at ang anino ay lalong naging malinaw. Yung sandali na hindi mo kayang hawakan o bitawan ang iyong lakas, ang tinig ay nagpapatuloy na nagdudulot ng pagbagsak ng lahat sa paligid mo. Ang mga paratang ay naging mabigat, pinipilit si Daegun sa sulok. Tumingin si Daegun ng diretsyo, may determinasyon ngunit may sakit sa mata. Kasalanan mo iyon. Ang misteryosong tinig ay nagpapatunay. Alam mo rin iyon. Ang matinding katotohanan ay inilantad, walang takbuhan para kay Daegun. Lumitaw ang imahe ng yumaong kaibigan, sumisigaw sa sakit, isang malakas na tunog na parang kidlat. Namamatay ako, ang tinig ay puno ng galit dahil sa kahinaan mo. Ang huling paratang, masakit at malupit, ay isang matinding dagok sa isip ni Daegun. Malapitan ang mga mata ni Daegun na nakabuka ng malaki, may mga pulang ugat, ang pupil ay lumiit dahil sa takot at sakit. Ang mga luha ay halos bumuhos. Siya ay humaharap sa pinakamalaking demonyo sa kanyang puso. Isang malakas na suntok ang dumating, marahil mula kay Daegun, o isang kilos sa kanyang bangungot. Ang suntok ay nagpapakita ng galit, kawalang pag-asa, at pagnanais na wasakin ang lahat. Bumagsak si Daegun sa ibabaw ni Director Lee, isang malakas na tunog ang narinig. Pareho silang nagulat at naguluhan. Tila nagising si Daegun mula sa bangungot sa isang matinding emosyonal na estado. Nakahiga si Director Lee sa ilalim, tumingin kay Daegun na may pagkabahala at bahagyang nahihiya. Sinubukan kong gisingin ka dahil mukhang nananaginip ka ng masama. Paliwanag niya. Pero ayos ka lang ba? Ang tanong niya ay may tunay na malasakit na nagpapawi ng tensyon bago iyon. Tila nagising si Daegun mula sa bangungot sa isang matinding emosyonal na estado. Nakahiga si Director Lee sa ilalim, tumingin kay Daegun na may pagkabahala at bahagyang nahihiya. Sinubukan kong gisingin ka dahil mukhang nananaginip ka ng masama. Paliwanag niya. Pero ayos ka lang ba? Ang tanong niya ay may tunay na malasakit na nagpapawi ng tensyon bago iyon. Si Daegun ay tila nalilito pa pagkatapos ng bangungot, may pawi sa kanyang mga templo, at ang kanyang mga mata ay malabo. Mahina niyang sinabi, tila hindi pa ganap na nakalabas sa mga nakakatakot na imahe. Sumandal si Daegun gamit ang mga kamay para tumayo mula sa ibabaw ni Director Lee, na nananatiling nakahiga sa sahig. Yeh! Sagot niya sa tanong, may bahagyang nanginginig na tinig. Si Director Lee, na may bahagyang pagkalito pa rin sa mukha, ay nagmungkahi, pwede ka bang lumipat sa gilid? Umupo si Daegun, nakatalikod kay Director Lee, na unti-unting tumatayo rin, hinahaplos ang kanyang buhok. Pasensya na, sabi ni Daegun, na may pagsisisi sa tinig. Naging ugali ko na, instinct na agawin ang dominanteng posisyon. Tiningnan siya ni Director Lee, may komplikadong tingin, may dahilan kung bakit ka malakas. Ang kanyang mga salita ay parang pagkilala, ngunit maaaring may mas malalim na kahulugan. Tinawag ni Director Lee si Daegun na may banayad ngunit maalagang tinig. Si Daegun ay nanatiling nakatalikod, ang kanyang mga balikat ay bumagsak, tila nalulunod sa sariling mga iniisip. Tiningnan siya ni Director Lee na may pagsisisi. Pasensya na sa nangyari kanina, sabi niya, marahil tinutukoy ang pagbuhay niya ng masakit na nakaraan ni Daegun. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Lumingon si Daegun kay Director Lee, ang kanyang mga mata ay mas kalmado na. Ayos lang, sagot niya. Ako pa dapat ang humingi ng tawad sa pagiging bastos ko. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, nagpapakita ng paglago at pagbabago sa pag-isip. Nagtinginan sila, ang hangin ay medyo mahiyain ngunit mas totoo. Sabi ni Director Lee na may bahagyang pagsisisi, hindi ito ang paraan na dapat kitang tratuhin bilang isang ganap na lalaki. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng respeto at muling pagtingin sa relasyon nila. Tumayo si Director Lee, nakatalikod kay Daegun na nanatiling nakaupo sa sahig.
Sige, kung ganoon. Sabi niya na parang nais tapusin ang mahirap na usapan. Dapat kang magpahinga pa. Mag-iba ang mundo simula bukas. Ang kanyang mga salita ay puno ng kahulugan, nagpapahiwatig ng malalaking pagbabago na paparating, at marahil, isang mas maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Tumingin si Daegun sa likod ni Director Lee, ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng pag-isip. Tila ang mga salita niya ay malakas na nakaapekto sa kanya, nagbigay ng bagong pag-asa at determinasyon. Ang huling tanawin ay isang malinaw na langit na may maliwanag na sikat ng araw na sumisilip sa mga ulap. Ang imaheng ito ay sumisimbolo ng isang bagong simula, isang maliwanag at puno ng pag-asa na kinabukasan pagkatapos ng mga unos at pagsubok. Isang magandang umaga sa isang modernong paaralan, mga berdeng puno, at maliwanag na sikat ng araw. Ang payapang tanawin ay tila kabaligtaran ng mga intriga at panganib na nagbabantang sumalubong sa mga tauhan. Ang karatula na opisina ng Pangulo ay nakasabit sa isang marangyang pintuan ng kahoy. Dito nakatuon ang kapangyarihan, dito ginagawa ang mahahalagang desisyon, at maaaring dito rin nakatago ang mga madidilim na lihim. Sa loob ng opisina, sa isang mesa na gawa sa itim na kahoy na may ukit na dragon, si Pangulo Joe Gapriong, bagaman hindi nakikita ang mukha, ay nakikipag-usap sa telepono. Isa lang itong away ng mga bata, sabi niya, na may pagmamaliit na tono. Dahil ang pulis at ang mga salbaheng iyon ay naglilibot sa paligid, dagdag niya, na nagpapakita ng pagkairita at pag-aalala sa pagiging sentro ng atensyon. Yumuko si Pangulo Joe Gapriong sa kanyang upuan, inilapag ang mga paa sa mesa, hawak pa rin ang telepono. Natatakot akong mapunta ito sa balita, sabi niya na may halong pangamba. Isang kahihiyan ito para sa akin bilang Pangulo ng paaralang ito. Mas binibigyang halaga niya ang reputasyon at imahe kaysa sa tunay na pangyayari. Malapitan ang mukha ni Pangulo Joe Gapriong, ang kanyang matalim na mga mata ay nakatingin sa malayo. Alam kong naiintindihan mo ang sinasabi ko, sabi niya sa telepono, may halong pahiwatig at bahagyang pagbabanta. Tila nag-uutos o nagbabala siya sa isang tao. Tumingin si Pangulo Joe Gapriong sa isang dossier na nakalapag sa mesa. Maaaring ito ay dossier ng isang estudyante, empleyado, o may kinalaman sa isang kaso na nais niyang lutasin. Nakatuon ang tingin ni Pangulo Joe Gapriong sa linyang dossier ng estudyante, personal na impormasyon. Tila sinusuri niya ang impormasyon ng isang partikular na estudyante, marahil si Daegun o isang tao na may kaugnayan sa kanyang plano. Lumitaw ang isang portrait ng isang batang lalaki na may itim na buhok, matalim ang mga katangian ng mukha, at malamig ang mga mata. Maaaring ito ang larawan sa dossier na tinitingnan ni Pangulo Joe Gapriong, o isang bagong karakter na may mahalagang papel sa mga susunod na pangyayari. Bumalik ang eksena sa pag-uusap ni Pangulo Joe Gapriong at Park Hee-jun sa isang marangyang silid. Nagsalita si Park Hee-jun, kung ang pagpapalaya ng tao ay para sa layuning pagsubok, sabi niya, may kalkuladong tono, maaaring maging magulo ang lugar na yon. Tila pinag-uusapan nila ang isang mapanganib na plano. Tumingin si Pangulo Joe Gapriong kay Park Hee-jun, malamig at makapangyarihan ang tingin. Hindi iyan ang problema ko, sagot niya ng malamig at walang pakundangan, nagpapakita ng kalupitan at kahandaan na isakripisyo ang iba para makamit ang kanyang layunin. Tumingin si Pangulo Joe Gapriong kay Park Hee-jun, malamig at makapangyarihan ang tingin. Hindi iyan ang problema ko, sagot niya ng malamig at walang pakundangan, nagpapakita ng kalupitan at kahandaan na isakripisyo ang iba para makamit ang kanyang layunin. Tumingin si Park Hee-jun kay Pangulo Joe Gapriong, bahagyang ngumiti ng may misteryo. Ngunit hindi ba't may isang mahusay tayong tagalinis, sabi niya, may pahiwatig. Nagulat si Pangulo Joe Gapriong, kitang-kita ang bahagi ng likod, at nagtanong, isang tagalinis. Tila tinutukoy ni Park Hee-jun ang isang tao na maaaring maglinis ng mga problema na dulot ng kanilang plano. Nagpatuloy si Park Hee-jun, mas naging maliwanag ang ngiti sa kanyang mga labi. Tama, kanyang pinagtibay. Madaling utusan siya, sabi ni Park Hee-jun, na nagpapahiwatig na ang tagalinis na ito ay madaling manipulahin o kontrolin. Lumitaw ang portrait ng tagalinis, siya ang batang lalaki na may itim na buhok, matalim ang mukha, at malamig ang mga mata na nakita sa larawan 88. Nagpatuloy si Park Hee-jun, at may mahusay na kakayahan. Ang papuring ito ay lalo pang nagpapalalim sa misteryo at panganib ng karakter ng tagalinis. Nasa opisina si Pangulo Joe Gapriong, tumitili ang telepono sa kanyang kamay, ipinapakita sa screen ang pangalan ng tumatawag na Director Lee. Tila sinusubukan siyang kontakin ni Director Lee, marahil upang mag-ulat ng isang emerhensya o para isagawa ang isang plano.
Lumipat ang eksena sa isang modernong apartment sa araw na may sikat ng araw. Ang katahimikan ng tanawin ay maaaring salungat sa mga lihim na intriga at panganib na nagaganap. Nakaupo si Direktor Lee sa harap ng isang babae, posibleng kasamahan o bagong karakter. Inaayos niya ang kanyang buhok at nagsabi, "Pipiliin ko ang panig na ito ngayon." Ang pahayag na ito ay maaaring tumukoy sa isang mahalagang desisyon o pagbabago sa kanyang plano. Tumili ang telepono ni Direktor Lee, ipinapakita ang pangalan ng tumatawag na Pangulo Joe Gapriong. Ang tawag na ito ay maaaring may kaugnayan sa mga tensyonadong pangyayari o isang bagong utos mula kay Pangulo. Nagsasalita si Direktor Lee sa telepono, nakaupo si Daegun sa sopa sa likuran, kalmado ang mukha. "Opo, Pangulo," sabi ni Direktor Lee. "Papunta na ako. Malapit na ako." Tila papunta siya upang makipagkita kay Pangulo Joe Gapriong para isagawa ang isang misyon. Pinutol ni Direktor Lee ang tawag, tumingin kay Daegun. Bulong niya, pagkatapos ay nagtanong, "Kwon Daegun?" Tila may nais siyang sabihin o itanong kay Daegun, maaaring may kaugnayan sa tawag o sa kanilang plano. Malapitan ang mukha ni Direktor Lee, malalim ang tingin, puno ng pag-isip. Ngunit sa mga nangyari noon, sabi niya, may halong pag-aalala at pag-aatubili. Tila ang mga pagkabigo o problema sa nakaraan ay nakaapekto sa kanyang mga desisyon at kilos sa kasalukuyan. Si Pangulo Joe Gapriong, habang nasa telepono, ay nagpapakita ng pagkairita. "Ano ba ang sinasabi mo?" galit niyang tanong. Anong klaseng pribadong paaralan ang nagwawala dahil lang sa isang trabahong panlibangan? Tila minamaliit niya ang seryosong sitwasyon o sinusubukang iwasan ang responsibilidad. Nakatayo si Direktor Lee habang nakikipag-usap sa telepono, si Daegun ay nakaupo sa likuran, may bahagyang pagkamausisa at pagdududa habang nakikinig sa pag-uusap. "Ganun ba?" sagot ni Direktor Lee, may halong pag-aatubili, tila sinusubukang tanggapin ang impormasyon o itago ang tunay na damdamin. Nagpatuloy si Pangulo Joe Gapriong sa tawag, nagbago ang tono, tila mayabang. "At nakaisip ako ng isang ideya bilang isang tagapagturo." Ang pahayag na ito ay may halong pangungutya, dahil ang mga naunang kilos niya ay salungat sa tunay na diwa ng isang tagapagturo. Naghahanap si Direktor Lee ng isang bagay sa kabinet, marahil ay uniforme o kagamitan para sa plano. Tinanong ni Pangulo Joe Gapriong sa telepono, "Ano ang palagay mo dito?" Sumagot si Direktor Lee, may bahagyang pilit, "Naniniwala akong maganda ito." Tila hindi siya ganap na sang-ayon sa ideya ni Pangulo, ngunit napipilitan itong tanggapin. Hawak ni Direktor Lee ang isang uniforme ng estudyante, iniabot kay Daegun. Patuloy siyang nagsasalita sa telepono, "Opo, ihahanda ko ito." Tumingin si Daegun sa uniforme nang may pagkabigla at pagkalito. Nakaupo si Daegun, itinuturo ang uniforme habang may tanong sa mukha. Isang linya ng dialogo, marahil ni Pangulo Joe Gapriong sa telepono o ni Direktor Lee, ang narinig, "Dalhin mo si Kwon Daegun sa akin." Isang malinaw na utos ang ibinigay, at muling nasasangkot si Daegun sa mga intriga. Si Pangulo Joe Gapriong, na may mapanuring mukha, ay nagsalita sa telepono, "Proyekto, pangunahing ng AAPI." Kanyang binanggit muli. "Hindi mo ba iniisip na dapat nating ipagpatuloy ito?" Tila nais niyang muling buhayin ang mapanganib na proyekto na ito, na may mga bagong layunin at lihim. Lumipat ang eksena sa isang modernong paaralan, tahimik at payapa. Ang pagkakaiba ng panlabas na anyo at mga madilim na plano sa loob ay nagpapataas ng tensyon at drama ng kwento. Sa labas ng isang convenience store sa paaralan, isang matabang estudyante ang masayang nagsabi, "Busog na busog ako." Isang estudyante sa tabi niya, na tila kaibigan, ang nagsabi, "Mukhang busog ka nga." Ang pangkaraniwang eksenang ito ay nagbibigay ng sandaling katahimikan bago ang mga darating na pangyayari. Nasa harap ng tindahan ang grupo ng mga estudyante. Muling nagreklamo ang matabang estudyante, busog na pero gutom pa rin. Isang estudyante, marahil si Daegun o isang mahalagang karakter, ang nagbigay ng payo, "Dapat matutunan mong malaman kung kailan titigil." Muling nagtanong ang matabang estudyante, "Dahil ba nag-isa ang puso ko?" Ang walang saysay na pahayag na ito ay maaaring naglalaman ng mas malalim na damdamin o simpleng reklamo ng isang kabataan. Isang babaeng estudyante na naka-uniforme, may hawak na lollipop, ang nakikipag-usap sa isang lalaking estudyante na may pulang buhok, may mukhang walang pakialam. "Narinig ko na kahapon nakasalamuha mo si Daegun," sabi ng babae. "Babalik ba siya?" Sagot ng lalaking may pulang buhok, may bahagyang pag-aalinlangan, sabi niya babalik siya. Nagmadaling paalala ng babae, malapit nang matapos ang oras ng tanghalian.
Isang lalaking estudyante na kalbo, naka-uniforme, ang nagmamadaling tumakbo papunta sa kanila. Saktong-sakto kayo, sigaw niya. Kailan darating si Kwon Daegun? Tila sabik siya at sabik na makita si Daegun. Nagulat ang lalaking may pulang buhok at ang babaeng may lollipop sa pagtingin sa kalbo. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng babae, puno ng pagkamausisa. Tila kakaiba ang kasiglahan ng kalbo. Masiglang ikinuwento ng kalbo ang mga dakilang tagumpay ni Daegun. Anong nangyari? Napanalunan ang unang taon sa loob ng 1 linggo. Pagtakbuhin ang monghe at 5-2, talunin ang 4 na dakilang general at si Baek Suhyok, sakupin ang pinakamalakas na paaralan sa Daejeon, ang Jumryong High School, talunin ang mga nangungunang ranggo ng Bonggeon High School, talunin ang alyansa ng 5 paaralan sa Daejeon, at pagkalooban ng hindi mapapasubalian ng korona bilang hari ng Daejeon. Matapos nito, buong pagmamalaki niyang sinabi, nakasulat siya ng kasaysayan. Paano ako mananatiling tahimik lang? Itinuro ng kalbo na estudyante ang isang grupo ng mga estudyanteng naghahanda ng mga instrumento, isang tumutugtog ng electric guitar, isang tumutugtog ng drums, at isang tumutugtog ng trompeta. Naghanda ako ng isang seremonya ng pagtanggap, anya. Isang seremonya na karapat-dapat sa titulong hari niya. Ang engranding paghahandang ito ay nagpapakita ng paghanga at pagsamba ng mga estudyante kay Daegun. Ang grupo ng mga estudyante, kabilang ang mataba niyang kaibigan, ang kaibigang may blonde na buhok, at ang babaeng may hawak na lollipop, ay nag-aalala. Grabe, hindi tayo pwedeng matalo sa kanila. Ano ang dapat nating ihanda? Sabi ng mataba na kaibigan, puno ng determinasyon, ngunit may halong pag-aalinlangan. Tinanong ng kaibigang may blonde na buhok, sa tingin mo ba may sapat tayong oras para maghanda? Ang babae naman ay tila mas praktikal, sa tingin ko, hindi magugustuhan ni Daegun ito. Tahimik na nag-isip ang pulang buhok na estudyante, na nakatagpo kay Daegun kahapon, habang nakasuporta ang kamay sa baba. Pero kahit ano paman, bulong niya. Dapat maghanda si Daegun ng sarili niyang isip di. Tila alam niya na ang pagbabalik ni Daegun ay hindi magiging payapa at magdadala ng mga bagong pagsubok. Isang marangyang puting Mercedes ang mabilis na bumilis sa kalsada. Ang tunog ng makina ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang mahalagang tao o isang hindi inaasahang pangyayari. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Daegun sa passenger seat habang si Director Lee ang nagmamaneho. Hindi na lang limitado sa Jumryong High School ang proyekto ngayon, seryosong sabi ni Director Lee, kundi palalawakin ito sa buong Daejeon. Isang mas malaking plano, mas mapanganib, ang isinasagawa, at muling nasasangkot si Daegun sa ikot na ito. Tumingin si Director Lee kay Daegun, may halong komplikadong ekspresyon. Walang magiging problema sa'yo, Daegun, sabi niya, nag-aaliw. Kailangan mo lang kumilos na parang kasali ka lang. Tila nais niyang maging puppet si Daegun sa kanyang plano, ngunit tatanggapin kaya ito ni Daegun. Patuloy na nagmamaneho si Director Lee, may determinadong mukha. Ayos lang yan, sabi niya, na parang pinapalakas ang loob niya at ni Daegun. Habang nagpapatuloy ang palabas, makakausad tayo. Ipinapakita ng kanyang mga salita na may komplikadong plano na isinasagawa, at ginagamit nila ang sitwasyon para makamit ang kanilang mga layunin. Patuloy na nagmamaneho si Director Lee, may determinadong mukha. Ayos lang yan, sabi niya, na parang pinapalakas ang loob niya at ni Daegun. Habang nagpapatuloy ang palabas, makakausad tayo. Ipinapakita ng kanyang mga salita na may komplikadong plano na isinasagawa, at ginagamit nila ang sitwasyon para makamit ang kanilang mga layunin. Tumingin si Daegun kay Director Lee, may bahagyang madilim na tingin. Alam mo, medyo madilim ka rin, puna niya. Sagot ni Director Lee, may bahagyang pang-insulto, ngayon na pareho na tayo sa bangka, siguro pareho rin tayong madilim. Ang kanilang relasyon ay lalong naging komplikado, parehong nagtutulungan at nag-ingat sa isa't isa. Nakatingin si Director Lee diretsyo sa harap, may halong pag-aalala sa mukha. Ang problema, inutusan nilang ipagpatuloy ang proyekto, sabi niya, puno ng tensyon. Maaaring pareho sila ng layunin sa atin. At iyon ay iw. Napahinto siya, tila naghahanda na magbunyag ng isang mahalagang lihim. Larawan ni Chairman Jo Gapryong at Park Hee-jun na nakatalikod sa isa't isa. Sa itaas ay isang dokumento na may nakasulat na proyekto ng leader na nakikidigma sa pananakot. Nagpatuloy ang salita ni Director Lee, dalhin ang proyekto ng leader na nakikidigma sa pananakot sa labas. Nag-isip siya, ito ang nagtatanong sa akin kung ano talaga ang ugat ng problema. Tahimik si Daegun, ang kanyang mga mata ay malalim na nagmumuni-muni.
Tila sinusubukan niyang pagdugtong-dugtungin ang mga impormasyong ibinahagi ni Director Lee at maunawaan ang lalim ng sitwasyon. Tumingin si Director Lee kay Daegun, matalim ang tingin. At iyon ang trabaho ko para tuklasin, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Kailangan mo lang gawin ang iyong dapat gawin. Ipinagtibay niya ang kanyang papel at inatasan si Daegun, na nagpapakita ng malinaw na paghahati ng tungkulin sa kanilang plano. Huminto ang puting Mercedes sa harap ng gate ng Jumryong High School. Lumitaw ang tanawin ng paaralan, nagpapahiwatig ng isang bagong yugto sa kanilang plano na malapit nang magsimula. Bumaba si Daegun mula sa sasakyan, may suot na backpack sa balikat, at tumingin sa paaralan. Ito ang simula ng bagong proyekto ng leader na nakikidigma sa pananakot, isang tinig ang narinig, maaaring kay Daegun o kay Director Lee, na nagmamarka ng isang mahalagang pagliko sa kwento. Si Daegun, nakauniporme ng estudyante, ay matatag na naglalakad sa daan. Ang kanyang mga mata ay matatag, wala ng alinlangan o takot. Tila handa na siyang harapin ang mga bagong pagsubok at gampanan ang kanyang papel sa mapanganib na planong ito. Ang langit ay asul na asul, may mga puting ulap na malambot na parang mga bulak, nang angako ng isang magandang araw na maaraw. Sa Jumryong High School, dalawang lalaking estudyante na nakasuot ng tamang uniforme ang biglang huminto, ang kanilang mga mata ay nagulat at bahagyang nabigla, nakatuon sa isang aninong bagong lumitaw sa kaliwang bahagi ng eksena. Isang binata na may itim na buhok, malamig ang mukha, at matangkad ang tangkad na naglalakad ng matatag. Siya ay si Kwon Daegun. Ang kanyang unipormeng jacket ay nakabuka sa puting kamiseta, may backpack na nakasabit sa isang balikat, lahat ay nagpapakita ng kumpiyansa at bahagyang pagwawalang bahala. Ang mga salita ay lumilitaw na parang mga bulong na kumakalat, siya ay Kwon Daegun, siya Veni Hari ng Jumryong, yay Kwon Daegun. Dalawang iba pang estudyante, isa ay si Yang Ginmo, ang isa ay hindi pa kilala ang pangalan, ay nagmamadaling maglatag ng pulang karpet. May sigaw na nag-udyok, Kwon. Yee! Eluin, magmadaling ilagay bandi carpet. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabahala, na parang naghahanda para sa pagdating ni Kwon Daegun. Walang pakialam si Kwon Daegun at naglakad palapit sa hindi pa ganap na nailatag na pulang karpet, hindi man lang tumingin. Tumingala si Yang Ginmo, may mukha ng pagkadismaya at pagkalito, nagtatanong sa sarili kung bakit hindi tinahak ni Kwon Daegun ang landas ng karangalan na inihanda para sa kanya. Isang estudyante na kasama marahil ni Daegun ay tahimik na sumusunod sa likod. Malapitan ang eksena sa mukha ni Kwon Daegun. Ang kanyang mga matalim na mata ay bahagyang tumingin, nagtataglay ng kawalang interes, marahil ay bahagyang inis sa mga hindi kinakailangang istorbo. Bahagyang nakangiti na may misteryosong kurba sa labi. Si Jin-in, isang babaeng estudyante na may madilim na buhok at malalaking mata, ay tumingin kay Kwon Daegun, may bahagyang pag-aalala, ngunit may halong ginhawa. Sa likod niya, dalawang lalaking estudyante ang nakatingin din kay Kwon Daegun. Ang sinabi ni Jin-in ay parang paliwanag sa nangyari, sinabi ni Ene hindi siya gusto niyan, pagkatapos ay bumiti siya ng bahagya, dumating Ene, Daegun. Akala ni hindi Ene darating. Nakaharap si Kwon Daegun kay Manho, may bahagyang ngiti sa labi. Pinapalakas niya ang loob nito, huwag magalala. Simula ngayon, hindi niya tatago ay paaralan. Tapos naisip niya at nagtanong, malapit din ni final exam, yeye. Pinukpok ng lalaki na may blonde na buhok ang balikat ng estudyanteng may maitim na balat, may halong pangungutya at paghanga, habang sinasabi kay Kwon Daegun, huli di hindi aliye ren sumuko yay pag-aaral. Yen iyan laban ili kamangha-mangha. Sino rin yan gustong humiling ng autograph, maghilera? Ihanda ini Vendi bandang tumunog. Nakatayo si Kwon Daegun sa harap, nakatalikod, halatang inis at naiinis sa ingay at walang kwentang pagpapakita. Nakatayo si Kwon Daegun sa harap, nakatalikod, halatang inis at naiinis sa ingay at walang kwentang pagpapakita. Biglang sumipa si Jin-in ng malakas, na nagtulak sa lalaki palayo. Sumigaw siya ng may inis, sinabi ni Ene hindi siya gusto niyan. Lumapit si Sung-hoon kay Kwon Daegun, seryoso ang mukha. Daegun. Dumating ang tama sa oras, sabi niya ng may pagmamadali. Medyo magulo ngayon, pero may mahalagang bagay akong kailangan sabihin niya. Ang mga mata ni Kwon Daegun at Sung-hoon ay nakatuon sa isang direksyon. Sa malayo, isang malaking grupo ng mga lalaking estudyante na nakasuot ng madilim na uniforme ang nagtitipon sa labas ng gate ng paaralan, bumubuo ng isang nakakatakot na karamihan. Isang salita ang sinabi ni Sung-hoon, puno ng pag-aalala, alyansa.
Bahagyang nakakunot noo si Kwon Daegun, ang mga mata ay nagmamasid. Tinanong niya ng mababa, Jin iyon. Lumipat ang eksena sa likod ng isang grupo ng mga estudyante na nakasuot ng uniforme, papunta sa gate ng Jumryong High School. Marami sila. 3 mukha na kumakatawan sa grupong Alyansa ang ipinakilala. Sa kaliwa ay si Hwang Ingu, leader ng Hanwol School, may malalaking kalamnan at matalim na mga mata. Sa gitna ay si Bongwon, leader ng Kwangwon School, isang kalalakihang nasa gitnang edad na kalbo ang ulo at may mukha ng karanasan, puno ng panganib. Sa kanan ay si Takwonpyo, leader ng Hangwon School. Siya leader ng Alyansa, sigaw ng isa. Iyan hidami nila, dagdag ng isa pa, puno ng pag-aalala. Ang binatang may blonde na buhok ay naggangalit, Dan Ye tanga ng E. Napalo din inang ganito, tinatawag Rain dito para maghiganti. Pinangunahan ni Bongwon ang grupo ng Alyansa papunta kay Kwon Daegun. Siya ay nakangisi ng may kasamaan, kay Kwon Daegun, yay wakas ipinakita ini benze mukhang gwapoin. Ilis maganda ini kung Hindi niya tinapos ang pangungusap, puno ng kahulugan. Nanatiling malamig ang mukha ni Kwon Daegun, kalmado siyang hinarap si Bongwon. Bahagyang inayos ang kwelyo ng kanyang kamiseta, isang maliit na kilos na nagpapakita ng kahandaan. Nagpatuloy si Bongwon, siguro nagsisiliksik kung bakit dumating kami dito, kaya tumutok tayo ay punto. Biglang sumigaw ang kalbo, tangkain Mabilis na sumugod si Manho mula sa likod, pinunit ang kanyang bulletproof vest, sino Dennis pinayagan kang gawin Nanatiling nakatayo si Kwon Daegun, hindi nagalaw ang mga mata sa biglaang at mapanghamong kilos na ito. Ang estudyanteng may pulang buhok ay sumugod para umatake, ngunit agad siyang napigilan. Ang iba pang miyembro ng grupo ni Bongwon ay sabay-sabay yumuko, isang hindi inaasahan at mahirap intindihin na kilos. Maligayang pagpapakilala sa lahat. Isang utos ang narinig, ngunit tila hindi mula kay Bongwon. Tiningnan ni Kwon Daegun si Bongwon, ang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Iyan Si Bongwon, na may kalbong ulo at matapang na mukha, ay nagsimulang magsalita ng may formalidad, yay Bongwon ng Kwangwon School. Nagpatuloy si Bongwon sa kanyang pahayag, na natiling seryoso ang mukha. Benhe, 3 paaralan Hanwol, Hongwon Iu Hanson, nagpapasakop ay Kwon Daegun ng Jumryong School. Nakinig si Kwon Daegun, na natiling malamig ang mukha gaya ng dati, ngunit bahagyang napikit ang mga mata, tila sinusubukang unawain ang biglaang balitang ito. Nagtapos ang pahayag ni Bongwon sa isang makapangyarihang titulo, bilang hari ng Daejeon. Nanatili si Bongwon sa kanyang posisyon, nakayuko, naghihintay ng tugon mula kay Kwon Daegun. Tahimik na tinawag ni Daegun, ne. Agad namang sumagot si Bongwon ng may paggalang. Hinawakan ni Kwon Daegun ang kalbong ulo ni Bongwon, ang mga mata ay matalim na tumingin sa kanya. Nag-utos siya ng matatag, lumayo dahil harap ay loob ng 5 segundo. Nagsimulang magbilang si Daegun, 5, nagulat si Bongwon, hindi makapaniwala sa narinig. Sina Jin-in at ang kanyang kaibigang nakasalamin ay nanonood mula sa malayo. Itinuro ng kaibigan ang grupo ni Daegun at ang mga estranghero, na may pagkagulat, esa ilden la Daegun yan. Kasama sila ng Elie nakakatakot din Nagpatuloy ang pagbibilang ni Daegun, 4, 3. Tumingin si Jin-in kay Daegun, nagsabi, parang medyo la Daegun, Tinanong ng kaibigan, paano nga ba siya iba? Umiti si Jin-in, hindi siya kasi nakakatakot siguro, dahil gwapo siya. Habang nag-uusap sina Jin-in at ang kaibigan, sa malayo, nagmamadaling tumakas si Bongwon at ang kanyang grupo, matapos nasapakin ni Kwon Daegun gamit ang paa. Tiningnan ng kaibigan si Jin-in at nagtanong, kailan balak sabihin liyan? Nag-alinlangan si Jin-in, gagawin Pero masyado dito marami. Nilalaro ng kaibigan ang biro, maintindihan siguro liyan din gusto mong sabihin kapag dalawa lang kayo. Namula si Jin-in at mabilis na ipinaliwanag, Dan Baingen, dalawa lang kami. Ilang pasalamat Isang paumanhin lang nakaraang beses. Tumingin ang kaibigan sa likod ni Jin-in at mumiti ng may kahulugan. Ay naku, naisip niya, talagang kailangan ko siyang tulungan. Lumitaw ang malaking pulang teksto na may epekto ng dugo na sumabog, sa ilalim ay ang mas maliit na teksto na Grimzo. Sa ibaba ng teksto, sa isang silid-aralan, isang grupo ng mga lalaking estudyante ang nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Si Kwon Daegun ang nakaupo sa pinuno ng mesa.
Nakatayo si Kwon Daegun sa loob ng silid-aralan, nakatingin sa berdeng pisara. Sa pisara, si Yang Ginmo ay sumusulat ng mga salitang Hari ng Daejeon, Kwon Daegun. Malamig na iniutos ni Daegun, burahin leyan. Umupo si Kwon Daegun sa mesa ng guro, nakatawid ang mga braso sa dibdib, may bahagyang pag-isip sa mukha. Ye! Hari ng Daejeon, tanong niya sa sarili. Huli di anay ekilay dahil ay pangalan ni ekilay daan papunta dito liray na abutan kong bumati ng marami. Ang lalaking estudyante na may pulang buhok na nakaupo sa harap ni Kwon Daegun, dalawang kamay na magkakabit, seryosong nagsalita, katulad ng pangalan ni Huli di anay ekilay para sa pagpapakita ng paggalang hari. Daegun, ikaw ba ni hari ng Jumryong, sinimulan ni Benji iyong pamumuno ay buong Daejeon. Nagpatuloy ang lalaking estudyante na may pulang buhok, may malalim na kahulugan habang tinitingnan si Kwon Daegun, hanggang lumaki din si lakas, hanggang lumaki din ni responsibilidad. Nanatiling kalmado si Kwon Daegun, tila hindi gaanong naapektuhan ng mga salitang ito. Pinatindi pa ng lalaking estudyante na may pulang buhok, ang mukha ay naging maseryoso. Isang bagay na dapat tandaan, naniniwala day lahat tayo lilay nakakaramdam matapos ng kamakailang pangyayari. Ngunit kung walang yaye, Daegun, tayo lihi ng hina. Sa likod niya, ang lalaking may maitim na balat ay nagpapakita rin ng pagsang-ayon. Ipagkaloob alri Daegun Ben's pagkahari, patuloy ang lalaking estudyante na may pulang buhok, dapat tayong lumakas para makatugma na iyon. Iminungkahi ng lalaking estudyante na may pulang buhok, dapat tayong magtulungan sa pagtanggap ng pagsasanay mula sa ating guru. Nagsalita si Hanambae, kakakilala lang ng planong Sa ibaba, isang linya ng pag-iisip ang lumitaw, marahil ng lalaking estudyante na may pulang buhok, kailangan isang mag-aalay. Ang lalaking may gintong buhok ay nagsalita ng may labis na kumpiyansa, heto, mali ilig nangyari hanggang ngayon. Daejeon walang sinumang nanganganib si atin. Tumingin ang lalaking estudyante na may pulang buhok, mukha ay hindi sang-ayon sa optimismo. Malakas na pinukpok ng lalaking may maitim na balat ang mesa, may determinadong boses, hindi. Lalakas yay. Naubos iniilay ay pagkakatapos. Gusto kong lumakas magbigay ng sakit na tama. Nagsalita si Go Sungwa, mananaliksik ng labanan isa tandang bawas pito, kung gusto ninyong lumakas, Benji aking pananaliksik maaaring makatulong. Sinuri di Vani laban na Kwon Daegun ginawali Hedata. Siya ay nagsusulat ng isang dokumento. Itinaas ni Go Sungwa ang dokumento, may pentagon chart at nakasulat na profile na Kwon Daegun. Sa ibaba ay ang ikasanayan si Martial Igya na Kwon Daegun na may porsyento, Muay Thai 7%, Capoeira 0.3%, Boxing 5.3%, Taekwondo 1.2%, Athletic Dance 0.7%, Baseball. Nagtapos si Go Sungwa, Denhe Data Lihe nagsasabi ng isang bagay. Masiglang itinaas ni Go Sungwa ang isang papel na may guhit ng isang tao na nasa posisyon ng pagbato ng baseball, sigaw, Ikiday Baseball. Iyan ay proyekto ng pagpapalakas ng Jumryong Baseball. Tumayo si Kim Myung-joon, puting multo isa tandang bawas 4, na may hindi pagkasya sa mukha, dan Diretsohin Van ipunong paksa. Lumapit si Kim Myung-joon kay Kwon Daegun na nakaupo sa mesa ng guro, tanong ng diretsyo, Dan Denzi gagawin pagkatapos mong maging hari ng Daejeon. Kung huli ng pera, yaiye. Lumapit si Kim Myung-joon kay Kwon Daegun, lumapit sa tenga niya, bulong, isipin. Pinakamababado ay Biglang pinisil ni Kwon Daegun ang bibig ni Kim Myung-joon, pinigilan siyang magsalita. Malamig na utos ni Daegun, manahimik Binitawan ni Kwon Daegun ang kamay, yumuko si Kim Myung-joon na may takot sa mukha. Muling pinagtibay ni Daegun, may matatag na boses, sinabi di Walang pagkakakolekta ng pera. Nagtataas ng kamay si Yang Ginmo, may bahagyang inosenteng mukha, pasensya sa paghihimbing, pero sino ni Reyna? Nagulat si Kwon Daegun, Reyna. Nagtataas ng kamay si Yang Ginmo, may bahagyang inosenteng mukha, matagal na simula nang lumitaw siya, tumutukoy kay Baek Suzy, kaya nag-aalala day. Malaki Ryan den tulong Baek Suhyo. Inilagay ni Kwon Daegun ang kamay sa likod ng liig, malalim ang tingin, seryosong sinabi, tama hindi mahanap Baek Suzy. Nagulat si Yang Ginmo, hindi sila dalawang, tumutukoy kina Daegun at Baek Suzy, nag-honeymoon.
Pinukpok ni Kwon Daegun ang mesa, galit na sagot, sinabi ni nag-away sila pagkarating naghiwalay Hindi. Kitang-kita ang inis at bahagyang sakit ng ulo ni Daegun. Nag-anunsyo si Hanambae ng seryoso, baek suhyok baek suzi lalay nawawala ng walang bakas, hindi namin makontak sa Sonjin. Dagdag ni Hanambae, ipagpapatuloy namin yanji paghahanap kung kailangan. Maikling sagot ni Kwon Daegun, may bahagyang pagod na boses, salamat. Tumingin si Kwon Daegun sa labas ng bintana ng silid-aralan, matatag na sabi, hindi di papayagan yanji anumang labanan si Daejon. Iyan digmaan para kay ranking ng LA paaralan iray tatapusin yan. Nagbigay ng mungkahi si Sung Hoon, tulad ng nakikita naglabas, denhi alyansa nagtutulungan kaya maaaring magawa. Gagawa tayo ng sistema para labanan yanji hindi inaasahang alitan ni pang rehiyon. Tumingin si Kwon Daegun ng pahilis, may matalinong tingin. Kaya, denhi natitira luay Hindi niya tinapos. Lumipat ang eksena kay Kwon Daegun na nakaupo sa kotse, kasama ang isang babae na may salamin, tila isang sekretarya o katulong. Sabi ni Daegun sa babae, hindi lang paaralan ng Jumryong, kundi buong Daejeon. Ipatutupad natin yan proyekto na tagapangasiwa ng bully. Tumingin si Kwon Daegun sa labas ng bintana ng kotse, may bahagyang ngiti. Ganito, iniisip niya, hindi kailangan mag-alala si proyekto Tahimik na tiningnan ni Kwon Daegun ang business card sa kamay. Park Hee-jun, bulong niya. Nakalagay sa card ang Byumho Construction, direktor ng plano Park Hee-jun, kasama ang numero ng telepono at fax. Bakit hindi makontak siya? Baka pala peki din yung identidad niya. Hawak pa rin ni Kwon Daegun ang card, malalim ang pag-isip. Iyan Danny itinatago niya, tanong niya sa sarili. Lumalito lahat ng Lumitaw ang imahe ng isang lalaki na may suklay na buhok, malamig ang mukha, at may bahagyang peklat sa pisngi, maaaring si Park Hee-jun o isang misteryosong karakter, sa itaas ni Kwon Daegun, parang multo na sumusunod. Dahan-dahang hinawakan ng lalaki ang buhok ni Daegun. Siya Venice pinagmulan ng lahat, naisip ni Daegun, denhi paghihintay venhi tanging paraan. Bahagyang nipis ang mga mata ni Kwon Daegun dahil sa liwanag. Iniisip niya masyadong matining benhi araw. Biglang lumitaw ang lalaking kalbo sa harap ni Kwon Daegun, tinakpan ang sikat ng araw. Mahinang sabi ni Daegun, maaari bang isara benzi kurtay? Tumingin ang lalaking kalbo kay Kwon Daegun, mukha ay hindi malinaw ang ekspresyon, ngunit tila may otoridad. Binabati kita gay pagkakaroon ng pagkahari. Tila rin nararamdaman mula ay tunay. Nagpatuloy ang lalaking kalbo sa pagbibigay ng payo, parang isang nakatatanda, huwag kalimutang panatilihin yanzi, katauhan pagmumuni-muniyag sarili. Magpakita ng kabutihan niya lahat ng nilalang pamamagitan ng kawangis ng bodha. Itinaas ni Kwon Daegun ang kamay para takpan ang mga mata, tila hindi interesado, sumingit, narinig na sugat Nanatiling seryoso ang lalaking kalbo, tinanggal venzi paggamot para maabutan kayo ng madali di magturing ng aral. Walang pakialam na tugon ni Kwon Daegun, magpagaling iliinay lang Tumayo si Kwon Daegun, inilagay ang mga kamay sa mesa, at idineklara ang pagtatapos ng pulong, tapos ni Van ni pulong. Tumingin ang ibang mga estudyante sa mesa sa kanya. Lumiko si Kwon Daegun at umalis. Nagmadaling tawagan siya ng lalaking kalbo, itinaas ang kamay na parang gustong hawakan, sasan pupunta. Huwag kalimutan yan aral ng badha. Paglabas ni Kwon Daegun sa silid-aralan, isang grupo ng mga estudyante, karamihan ay babae, ay sumigaw at nagmadaling lumapit sa kanya. Kwon Daegun, hulihin siya. Medyo nagulat si Daegun sa kasigasigan. Sumama sina Jin-in at Sung Hoon sa mga sumusunod kay Kwon Daegun. Tinanong ni Sung Hoon si Jin-in na may pagkabahala, Janji balak nahuli siya. Sagot ni Jin-in ng padalos-dalos, hindi di alam. Gawin diya lang. Pinabilis ni Kwon Daegun ang takbo palayo sa mga sumisigaw sa likuran. Nawala na siya, isang sigaw ang narinig. Heaven pupunta. Biglang lumitaw ang babaeng may salamin ni Jin-in mula sa isang pintuan ng silid-aralan, kumaway kay Kwon Daegun, Daegun dito daan. Nagulat si Daegun at lumingon. Itinulak siya ng babaeng may salamin papasok sa silid-aralan, mabilis na sinabi, papalitan benhi direksyon nila habang nagtatago ay dito. Medyo naguguluhan si Daegun, CJ.
Pumasok si Kwon Daegun sa silid-aralan kung saan nakatayo si Jin-in na nakatalikod sa kanya, tila abala sa isel at mga gamit sa sining. Ang liwanag mula sa bintana ay nagpapatingkad sa tahimik na espasyo ng silid. Malapitang kuha sa mukha ni Jin-in. Bahagyang tumitig siya, namumula ang mga pisngi, tila nahihiya at nag-aalangan ng maramdaman ang presensya ni Kwon Daegun. Lumingon si Jin-in, hinarap si Kwon Daegun. Yakap niya ang isang tambak ng mga libro o gamit sa pagguhit, nagsalita ng bahagyang nanginginig ang tinig. Yan, natapos dance paglilinis. Tila Jin-in ang pangalan niya. Tumingin si Kwon Daegun kay Jin-in, may halong pagkagulat at pag-aalangan ang mukha, isang patak ng pawis ang dumulas sa kanyang templo. Nauutal siya, Lumaki ang mukha ni Jin-in sa eksena, malalaking mata ang nakatitig kay Kwon Daegun, namumula pa rin ang mga pisngi, halong hiya at pag-asa ang malinaw sa kanyang ekspresyon. Biglang sumara ng malakas ang pinto ng silid-aralan, at ginamit ang mop para harangin ito mula sa labas. Tumingin si Kwon Daegun sa harang na pinto, may bahagyang pagkagulat sa mukha. Ang kaibigang nakasalamin ni Jin-in ay nakatayo sa labas, nakangiting mapanlinlang. Keke, iniisip niya, walang ines maganda kaysa makulungan si isang silid para maipahayag ng kabataan yani kanilang tunay damdamin. Patuloy ang kaibigang nakasalamin sa kanyang mapanlinlang na ngiti, malakas na sinabi mula sa labas ng silid. Bakit hindi kayong umikot pag-usapin yanji damdamin itinago ninyo ng matagal Sa parehong oras, dumating ang isang grupo ng mga estudyante na hinahabol si Kwon Daegun. Tinanong siya, nakita mo ba si Kwon Daegun? Mabilis na itinuro ng kaibigang nakasalamin ang ibang direksyon, sumigaw, tumakbo siya Habulin niyo. Agad na tumakbo ang grupo sa direksyong tinuro niya. Sa loob ng silid-aralan, sinubukan ni Kwon Daegun na buksan ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Lumingon siya kay Jin-in, tanong, hindi mabuksan? Sumagot si Jin-in nang may bahagyang pag-aalala, Mahigpit na hinawakan ni Kwon Daegun ang kanyang mga kamay, tila balak niyang puwersahin ang pinto. Pwede kong gamitin ang lakas ko, sabi niya. Agad na pinigilan ni Jin-in, kumaway ang mga kamay, huwag. Nakatawid ang mga braso ni Jin-in, may halong pag-isip at hiya ang mukha. Hindi ko inasahan na gagamit siya ng ganitong abala, iniisip niya. Huhulaan ko tinutulungan niya ako. Lumingon si Kwon Daegun kay Jin-in, may bahagyang kuryosidad sa mukha. Sa totoo lang, gusto kong makipag-usap sa'yo. Nagulat si Jin-in, tanong, sa akin ba? Lumitaw ang malaking tandang pananong sa tabi ni Kwon Daegun. Tumingin si Jin-in kay Kwon Daegun, mahina ang tinig, gusto kong makipag-usap sa'yo, pero hindi ko makita ang tamang pagkakataon. Tumingin si Jin-in ng diretsyo sa mga mata ni Kwon Daegun, namumula ang mukha, taos-pusong sinabi, salamat sa pagligtas sa akin kahapon. Talagang gusto kong sabihin yon. Tumingin si Kwon Daegun kay Jin-in, bahagyang lumambot ang mukha. Buti na lang natapos ang lahat ng walang malubhang sugat. Nagdikit ang mga kamay ni Jin-in sa harap ng dibdib, bahagyang yumuko. At, dagdag niya, gusto kong humingi ng paumanhin. Tumingin si Kwon Daegun kay Jin-in, naghihintay ng paliwanag. Tumingala si Jin-in, may bahagyang pag-aalangan sa mga mata, maaaring tunog ito ay isang depensa pero sa totoo lang Nag-aatubili si Jin-in, naghahanap ng tamang salita. Paano ko ba sasabihin, bulong niya, nakatingin pababa. Lumipat ang eksena sa isang anggulo mula sa likod ni Jin-in patungo sa bintana. Sa labas, sa bubong ng isang gusali sa tapat, may dalawang tao, lalaki at babae, na nakatayo at nag-uusap. Tila nakatingin si Jin-in sa kanila mula sa loob ng silid. Biglang inabot ni Kwon Daegun ang balikat ni Jin-in. Sa totoo lang, ako, panimula ni Daegun, ngunit nagulat si Jin-in sa kilos niya. Hinila ni Kwon Daegun si Jin-in papalapit, nawalan siya ng balanse at nahulog sa kanyang mga bisig. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Jin-in halatang natataranta. Nakahiga si Jin-in sa mga bisig ni Kwon Daegun, namumula ang mukha, malalaking mata na puno ng pagkabigla. Nauutal siya. Tumingin si Daegun pababa, tanong, anong nangyayari? Mahigpit na niyakap ni Kwon Daegun si Jin-in, nakatingin palabas ng bintana, kung saan naroon pa rin ang dalawang tao sa bubong. Manatili ka lang dyan sandali, sabi ni Daegun, mailalim ang tinig. Nagtataka pa rin si Jin-in, sandali lang. Tumingin si Jin-in kay Kwon Daegun, namumula pa rin ang mukha pero may bahagyang pagkaunawa. Huhulaan ko na may hindi pagkakaintindihan, sabi niya. Ang sinusubukan kong aminin ay ng tao sa bubong. Manatili ka lang dyan sandali, sabi ni Daegun, mailalim ang tinig. Nagtataka pa rin si Jin-in, sandali lang.
Tumingin si Jin-in kay Kwon Daegun, namumula pa rin ang mukha pero may bahagyang pagkaunawa. Huhulaan ko na may hindi pagkakaintindihan, sabi niya. Ang sinusubukan kong aminin ay, mabilis niyang itulak si Kwon Daegun palayo, namumula pa rin ang mukha. Hindi yan ang klaseng aminin na yon, nauutal siya. Tumingin si Daegun sa kanya, naguguluhan, ha? Sa ibaba, lumitaw ang ibang dialogue box na may nilalaman na, at ano. Lumipat ang eksena sa tanawin gamit ang binoculars. Sa loob ng silid-aralan, nakatayo ng magkatapat si Jin-in at Kwon Daegun, tila may distansya. Lumitaw ang dialogue box, Dylan. Isang kamay ang may hawak ng binoculars, nagpapakita na may sumusubaybay mula sa malayo. Si Woo Bin ang nagmamasid. Kasama niya si Yoko. Sabi ng babaeng may pulang buhok, talagang duwag gaya ng inaasahan. Sagot ni Woo Bin nang walang gaanong pakialam, tinatawag siya. Nakikinig si Woo Bin sa telepono, malamig at nakatuon ang mukha. Narinig ko mula kay Tombao. Tanong ni Park Hee-jun sa kabilang linya, talaga bang kailangan mong gawin yan? Sagot ni Woo Bin, kapag dumating ang tamang panahon, ako ang gagawa. Naputol siya ng kausap, hindi ko na kayang maghintay sa mga maliit na laro mo. Kumilos na ang punong tanggapan. Lumingon si Park Hee-jun, hawak pa rin ang telepono sa tenga. Alam ko na, sabi niya. Naniniwala akong may ilang mataas na opisyal na nakakaalam na sa sitwasyon. Siguradong kumikilos na ang sangay sa timog. Lumaki ang mukha ni Park Hee-jun, matalim ang tingin. Sige, naiintindihan ko na. Tumingin si Woo Bin sa malayo, asul ang langit. Utos ng kausap sa kabilang linya, tapusin na. Huwag nang mag-isip pa. Putulin ang tawag. Lumitaw sa screen ng telepono ni Park Hee-jun ang linyang tawag mula kay Tombao ay kumokonekta. Tila may bagong tawag na paparating. Inilapit ni Park Hee-jun ang telepono sa tenga, nakikinig sa tawag mula kay Tombao. Nanatiling malamig at walang ekspresyon ang mukha niya. Lumipat ang eksena sa isang marangyang bar na tahimik. Banayad na dilaw na ilaw ang sumisilay sa mga bote ng alak na maayos na nakaayos sa estante. Inilapit ni Park Hee-jun ang telepono sa tenga, nakikinig sa tawag mula kay Tombao. Nanatiling malamig at walang ekspresyon ang mukha niya. Lumipat ang eksena sa isang marangyang bar na tahimik. Banayad na dilaw na ilaw ang sumisilay sa mga bote ng alak na maayos na nakaayos sa estante at mga bakanteng mataas na upuan. Tahimik at misteryoso ang atmosfera. Isang mabigat na kahoy na pinto ang bahagyang bumukas, nagpapakita ng malalim na dilim sa loob. Tila ito ang pasukan sa isang lihim na silid o pribadong lugar sa bar. Tumutunog ang telepono ni Tombao. Sa screen ay nakalagay ang pangalan ng tumatawag na Really Rude. May nagsabi, may tawag. Nagtaka siya, sino ba ang sobrang bastos? Nasa ibabaw ng madilim na kahoy na mesa ang telepono, patuloy ang ilaw ng screen. Isang kamay ang nanginginig habang hawak ang telepono. Nagtataka ako tungkol dito, dagdag niya. Sayang, hindi namin masagot ni. Si Tian Yi ay mahigpit na nilulunod ng lalaki na may puting buhok. Nagginit-ngit si Tombao, kitang-kita ang sakit at hirap sa kanyang mukha, K.O.F. Malamig at nakakatakot ang tinig ng lalaki na may puting buhok, susuriin ko ito mamaya. Naiintindihan ko na. Lumaki ang mukha ng batang lalaki na nakapulang damit na nilulunod, nakabuka ang mga mata, nakabuka ang bibig dahil sa sakit. Kuf, dagdag ng puting buhok. Siya nang gago, di ba? Mahigpit pa rin hawak ng lalaki na may puting buhok ang batang lalaki, nilalapit ang mukha sa tainga nito, may halong pangungutya at kalupitan ng boses, ay naku, ay naku. Nakakatuwang makita kayong dalawa na magkasama. Pero ngayon, hindi na kayo makakapagpaalam sa isa't isa. Ang huling sinabi niya, paalam.